a long time, nakasama ko na rin yung family ko kasi I've been busy siguro for almost a year sa lahat ng trainings ko and because nga I'm preparing for the pageant. So after that, parang finally nakasama ko yung parents ko ng medyo matagal. So for me, so happy. Opening the 2014, your first ever magazine cover, how did it feel? Yeah, sobrang overwhelming. Like, siguro parang bumalik yung feeling ko yung time na nanalo ko ng Binibining Pilipinas. And until now, sobrang surreal. Hindi ako makapaniwala kasi dati binabasa ko lang, parang ngayon, actually nandun sa cover, sobrang overwhelming ko. Tapos, cover ko siya, di ba? So, yun, naiyak ako actually. So thankful talaga na start of the year, ito yung binigay sa akin ni God. So, I'm so thankful. Kwentuhan mo naman kami paano yung naging process, kung paano kanila in-approach to be on the cover of the magazine. Actually, it was the Pinipini office yung ina-approach nila. Pero beforehand naman po, after I won na yung sa Miss Universe, I got a notice na they want me daw to be the cover of Metro. And actually, hindi ko pa alam na Metro Body pala siya. So, buti na lang din, thankful din ako dahil kakatapos lang yung Miss U. So, medyo na-maintain ko pa yung body ko, di ba? Kasi yung tendency ko kumain talaga ako ng kumain after the pageant. Thankful ako na, oh my God, buti naman, hindi ako mabilis nag-gain. So, nabigyan pa naman ng justice kahit ano yung Metro Body. Added pressure ba yun? Kasi syempre, ito yung mga isa sa mga inaabangan sa publishing world, di ba? Yung itong issue na to, the body issue, lahat ng mga nagpo-post mo, sexy, magagandang katawan. Yeah. Nakadagdag ba ng pressure? Not really, dahil siguro nasanay na yun ako sa pressure from the start. Parang mas naging ano nga ako, actually motivated na, oh my God, kailangan i-maintain ko itong body bilang Metro Body na. So, siguro, hindi na lang din. Kasi siguro kung hindi nangyari ko, baka kumain talaga ako ng kumain. At least natatlo pa rin. I mean, na-maintain ko pa rin yung pagkain ko and pagpunta ko sa gym. So, yun. Kwentuhan mo kami konti dun sa nangyari sa shoot. Kamusta yung music environment? How was it working with Doc Marlon? I'm so happy kasi Doc Marlon kasi, nakatrabaho ko na siya way back before, para like yung mga 3 years ago, and sobrang newbie pa ako doon. Actually, hindi niya ako natandaan. Natandaan ko lang din talaga siya bilang si Doc Marlon siya, and kilala talaga siya. Tapos, sinabihan ko na sa likod, nagkatrabaho na po tayo. Tapos ako pa yung nagpaalala sa kanya. And sabi niya, oh my God, ikaw ba yun? Hindi kita na, hindi niya ako naalala kasi sobrang, yung mga yung itsura ko doon, sobrang parang bata-bata pa, ganyan. So, I'm so thankful din, and sobrang saya ko dahil second time ko actually naka-work yung Metro. Kasi during Pinipini, sila din yung nag-shoot sa amin. Actually, may isang magazine na parang all the candidates na picture doon. And sila din po, same team yung nakasama ko. And yun, sobrang fun nilang kasama and hindi ka mababore sa shoot. So yun, at saya actually na parang akala ko na may ilang ako kasi I'm wearing bikini and all. Siyempre iba yung pag nasa pageant, bikini ka. Kasi kapag sa photoshoot, medyo mas matagal yung exposure mo. Pero tinulungan nila ako doon kung paano ako magiging comfortable sa kanila. And thankful na rin ako dahil madali silang makamingil, madali silang makasama. Kaya naging okay yung team, naging comfortable ko ako sa kanila. 2014, anong i-look forward namin sa'yo? Any projects? Ano mga pagkakabalahan mo? 2014. Sana makita, ano ba? Sana this year, hindi na pag-grand pa yung makita nila sa akin. Yung ibang version naman of myself. Which is, I don't know, dancing, singing, hosting, lahat na, di ba? Acting, gano'n. I mean, sa akin naman kasi, kung ano opportunity pwede dumating sa akin this year, go lang po ako. I'll grab it. So, papasusin mo ang showbiz yung dumating ang offer? Opo, why not? At kung gusto ko na showbiz, welcome ko siya with my open arms, di ba? So yun, hopefully this year, kasi actually hindi ko alam eh, like, yung nangyari sa akin last year, sobrang, hindi ko rin lahat yung na-expect, and sobrang overwhelming, and ngayon, gusto ko na lang din hintayin kung anong pwedeng mangyari, dahil mas overwhelmed ako pag yung mga bagay na unexpected yung mga nangyayari sa akin. So, hopefully naman this time, sana, di ba? I hope so. How about the aspect of love life? Anong maaasahan natin this year? Love life? Sana, ano ba meron?
na